Tangina mo, boss. Dito. Okay pa tayo. Kaya ikutin ng kamay, oh. Aray, init ka. Wala na yung spline dito. Tapos ito, nag-stuck pa. Hindi mo na matanggal. Kailangan ng puller. Yan. Tinan yung nangyari sa pulley, guys. Bobo. Kasi yung nangyari sa bola natin. Ayan, oh. Yung naging kain niya sa belt natin is patagilid na. Kasi makita nyo to, yung drive face. Ayun, wala nang spline. Malinis na siya. So, ang pinakakusang lahat ng to, lahat ng nakikita nyo yan, pulley nut natin. Ayun, para dyan talaga yan, ano? Buti talaga may home service na. Good day guys, Dezzy TV here. Welcome back to my channel. Dito guys, nag-video lang ako habang papasok sa work. Parang normal na gabi lang na papunta akong trabaho. Pero hindi ko alam na ito pala yung magiging start na malakihang gastos dito sa motor natin. At dito guys, maririnig nyo, nag-iba na yung tunog ng motor. Na para bang merong ginagrinder sa likuran na bahagi ng motor ko. Pero nung mga time na to guys, hindi ko pa siya naririnig kasi nga medyo malakas yung hangin at nakapokus ako sa kalsada. At dito sa part na to guys ay mayroon na ako napansin na tumutunog, akala ko sa ibang motor. Sobrang lumakas na nga yung tunog na talagang kapansin-pansin na. Kaya agad akong tumabi para tignan kung anong meron. Nung mga time na to guys, wala talaga akong ka-idea kung anong nangyari. Dito nga ay bumaba na ako at chinek ko baka may naipit sa motor. First time ko makarinig ng ganon kaya hindi ko alam kung anong nasira or anong nangyari sa motor. Ang napansin ko nga ay kapag nakatigil yung motor ay walang tunog. At kapag naman pinapaandar ko yung motor ay dun lumalabas yung tunog. Dito guys, di ko alam kung anong tumakbo sa isip ko at bakit pinatakbo ko pa rin yung motor. Parang nasa isip ko kasi papunta na rin akong trabaho, bukas na lang pag-uwi ko tsaka ko ipapagawa. Nag-take pa ako ng video para sana kinabukasan ipapakita ko sa mekaniko na mayroong tumutunog sa motor. Dito guys ay sobrang kinakabahan ako kasi sobrang nag-iba na yung tunog simula nung kanina nag-start yan hanggang ngayon na nag-take ako ng video. Dito guys, kahit anong piga ako sa throttle ay hindi na umaangat sa 40. Dito napapaisip na ako kasi parang sa makina na yung sira at talaga mapapagastos ako ng sobra. At hanggang sa umabot na nga sa point na kahit na nire-rev ko ay hindi na talaga umaandar yung motor. Okay na guys, tinakbo ko pa. Siraan tayo. Sa Luzon pa lang tumutunog na siya pero tinakbo ko hanggang dito sa UP Town Center and tinakbo ko pa hanggang dito. Tapos dito hindi na siya umaandar. Zero lang siya pero kahit i-rev mo, zero pa rin. Pero papunta na yung mga tropa. Rescue tayo. Meron daw silang dalang tools. Feeling ko kasi kumalas lang to guys. Sana kumalas lang para hindi tayo gumastos ng malaki. Tinakbo ko pa kasi. Dapat doon na lang sa Luzon. Dito guys ay dumating na yung tropa para tulungan tayo. Nag-post nga rin pala ako sa Facebook group ng ADV 160 Club Philippines. Nakakatuwa nga dahil sobrang dami nag-comment, sobrang dami nag-message na pwede silang pumunta. Ayan, shoutout kay Simon at kay EJ Boy na wala nang pagdadalawang isip at talagang pumunta at nanghiram pa ng tools para lang ma-rescue ako. Ayan, shoutout sa inyo mga kuya. Dito nga guys, sa pagkatanggal ng crankcase cover, ito na agad yung bumungod sa amin. Kung makikita nyo, talagang nabutas at nasunog yung crankcase. Tinignan ko rin dito yung transparent engine oil cap cover ko. At nakita ko na wala naman siyang metal shavings at hindi nagbawas yung engine oil natin. Isang magandang pangitain na hindi nadama yung makina ko. Ayun! Putang ina. Wait lang, may ano pa yung boss? Putang ina mo, boss. Dito. Okay pa tayo. Practice mo lang natin. Yan nga. Yun. Pero feeling ko magagamit mo pa rin. Sigipan lang preno tapos ano, Sige. balik lang ulit. Kalasin pa ba natin? Wag na. Try mo sigipan na lang po. Sigipan mo na lang. Malso lang ata to dun sa ano. Kasi lumuwag eh. Oh. Kaya ikutin ng kamay. Oh. Aray, init ka. Nakita nyo naman sa video guys na kinain ng drive face yung ating crankcase. At kahit na walang puwersa ay kayang-kayang ikutin ng kamay ko yung pulley nut. At dahil papasok pa ako kaya nakapag-decide ako na sikipan na lang muna yung pulley nut. At pinasabay ko na nga rin pasikipan yung bell nut para talagang safe yung biyahe ko. Matigas pa. Okay na?
pa rin siya maangat dito. Walang taangat siya. Grabe, baka nadali dito. Sarap ko ah. Okay, okay, okay. Ayun na, okay na. Dito guys, sinubukan namin paandarin yung motor at buti naman ay umandar pa rin siya. Hayop ka Simon, kinabahan ako sa'yo. Pinarev ko kasi kay Simon yung motor para makita ko kung maangat ba yung belt. Nakita ko maangat naman yung belt pero yung speedometer ay hindi gumagalaw. Kinabahan ako kasi akala ko nadali yung sensor. At dito nga guys ay natapos ng ayusin yung motor at gusto ko lang magpasalamat sa dalawang tropa na to dahil sobrang clutch ng pagpunta at pag-rescue nila sa akin. Ay maraming salamat sa inyo Simon at EG Boy, sana mabuhay pa kayo ng matagal. Boy, ingat po yan. Unahin nyo na yan. Okay na guys, naka-under din tayo. Tama nga yung hula ko guys. Umano nga siya, kumalas yung pool. Okay na yun, buti yun na lang yung nangyari. Wala nang ibang nangyari ngayon. Nakalasan. Pero kasalanan ko yun, dapat tumipid na ako. At dito nga guys ay nabiyahe ko yung motor hanggang sa makapasok ako sa office. At salamat sa Ama at walang nangyaring ibang kamalasan pa o disgrasya. Malaking lesson para sa akin to guys na kapag meron ako narinig na kakaiba sa motor ay dapat itigil ko na at hindi ko na ipagpatuloy yung biyahe ko. At kung akala nyo guys ay dito na matatapos yung video, dyan kayo nagkakamali dahil marami pa tayong pagsubok at stress na pagdadaanan. So yun siya guys, after natin masiraan, ito nangyari sa crankcase natin. Ayan, nabutas siya kasi lumuwag yung pulley, tapos pinatakbo ko pa rin. Ayan, tapos nawala na yung spline dito. Tapos ito nag-stuck pa, hindi mo na matanggal, kailangan ng puller. Tapos ito okay naman to, ito medyo dehado ako dito sa sigunyal. Sana okay pa to, para hindi tayo magpalit ng sigunyal. Tingnan yung nangyari sa pulley guys. Bobo. Ayun o, speed tuner nga ni. Okay naman, matibay kasi stock pa rin naman to. Pero yun nga nangyari. Sobrang tibay niya, binutas niya yung crankcase natin. Ayan, sumabit to. Dami nga sa kamay ko. Tapos, yun nangyari sa bola natin. Ayan o. Ayan, ganyan nangyari sa bola. Na-discarril. Ayan. Tapos ito, ayan, ayos pa rin yung ano natin, pero maluwag na. Pag sinushoot mo dito sa drive face, wala, maluwag na. Sa backplate pala yung backplate. Bell natin, ayan, okay to. Pati itong torque drive, okay pa yan. Sana okay pa. Nakabahan ako dito. All in all, okay naman. At least safe tayo guys. Dapat nga ay maglilinis lang sana ako ng panggilid, kaso pagbukas ko, ganun na yung nakita ko. Pagtapos ko nakita yung nangyari sa panggilid ko, agad na akong umorder ng parts sa online. At syempre kahit na may nangyaring ganitong problema, kailangan pa rin natin pumasok. Kaya ayun, tamang commute muna tayo. First time ko palang mag-angkas guys. Hey guys, tamang commute muna tayo, gagi. Wala tayong motor. Nag-book na ako ng angkas. Sana maayos yung motor natin guys. Putik na yan. Saan kaya yung angkas natin? Maya-maya nga lang ay dumating na si Kuya Rider. Ganito pala yung feeling ng mga sumasakay sa angkas kapag nakakita ng ganitong motor. Yung motor na katulad ng PCX, NMAX, Aerox, ADV. Talagang masasayang ka pala talaga kapag makikita mo na ito yung motor na masasakyan mo. Yung kagabi kasi na nasakyan kong motor ay Raider J at medyo maliit siya para sa akin. Pero dahil na-book mo na, wala kang choice. Yun guys, nakasakay na tayo dito kay Kuya. PCX na sakyan natin. Dati nating motor. Yan. First time ko mong sa PCX guys. Biyahe na kami. Sana magawa na yung motor natin para hindi na tayo mag-aangkas. And guys, day 2 na nung sa panggilid natin. And stock up pa rin siya, pero kahapon umorder na tayo ng mga pamalit. So kahapon di ko talaga balak mag-video. Nagulat na lang ako, ganito na yung pagbukas ko. So makita niyo yung pulley natin, tsaka drive face. Ayan, ganyan yung itsura niya guys. Wala naman nasira sa loob, pero dito sa harap, ayan, nasira talaga. So dito sa drive face, ito yung tumama sa crankcase natin. Tibay din yung stock eh. So gawang speed tuner yan guys. Ayan. So yung nandito, kaya ito nasira, kaya naging ganito itsura niya, naging bako-bako. Kasi yung shavings nito, kumaskas sa loob. So kaya naging ganyan itsura niya.
Yan, kawawa talaga. Ayun nangyari sa bola natin guys. Ganyan no. Hindi kanto eh, talagang kain. Ayun no, kinain siya. Lalo na to, basag oh. Tapos yung belt natin, okay siya guys. Ayun, okay pa siya, pang matagalan pa talaga. Pero yung naging kain niya sa belt natin is patagilid na. So makita mo dito kain na kain na. So nangyari, dumudulas siya. So naka-order na tayo ng mga pamalit. Ayan, dito sa bushing natin, stock up siya dyan. Backplate natin, stock up din siya. So, tatry ko lang, baka sakaling matanggal natin gamit to. Bababaran ko lang. Tapos yung dito pala, upod na pala yung spline natin guys. Upod na siya. So wala nang kakapetan yung pulley natin bago. Kasi makita nyo to, yung drive face. Ayun, wala nang spline. Malinis na siya. Walang spline na natira. So kinain niya yung ano dito, spline. Meron siya pero onti lang. Tapos yung iba wala na, napudpod. So try lang natin, baka sakaling matanggal natin. Ito na pala yung mga in-order natin kahapon. So, nakakatuwa lang kasi wala pang 24 hours dumating na. Ang ginawa ko kasi, umorder na ako, mga alas 4, alas 5 yun. Tapos nag-message ako nga na nasira yung motor natin, kaya kailangan natin ma-ship sana agad. Tapos yun, lahat ng in-order ko na-ship agad. Meron lang isang hindi pa dumarating, which is bukas pa darating. At yun pa yung pinakamahalaga guys, yun yung pulley, tsaka yung bola. Hindi pa, magkasabay yun sa isang shop. So, na-ship naman niya agad, yun nga lang, malayo lang talaga pinanggalingan niya, which is sa Gapan City. Pero bukas nandito na yun. Ito na muna yung i-unbox natin habang binababad natin. So ito, alam ko na kung ano to. Yan, kita nyo naman na Seaworks. Seaworks na pang ADB 160 motorcycle belt. So yung code niya pang ADB 160 yan guys, KZ. So tingnan natin sa loob. So shoutout sa mga seller na ito guys. Ang bilis silang na ship agad. Ngayon yung bago nating belt. Yan. So ito yung stock natin. Ayun yung stock. Ito yung bago. Actually okay pa naman talaga to. Kaso nga ito, kain na yung ano dito. Kita nyo naman no. So hindi na siya kakapit sa pulley. Magda-dragging na siya. Magkakos siya ng dragging. So ito na yung gagamitin natin. Seaworks. So gusto ko rin sana bumili ng genuine na belt na Honda. Kaso nga lang, sobrang daming fake sa market. Kaya ito na lang binili natin. Seaworks. So marami na rin gumagamit nito. Si Sermel, ito rin yung gamit. Tapos ito naman, natin. Okay. So ito yung pitch bike natin na Hyper Pulley Pin, which is yung ceramic guys. Kasi nga, ganito nangyari. Pag umiinit kasi itong pushing pin natin, nag-i-stack siya guys. So, para maiwasan na natin sa future, bumili na ako, nag-invest na ako sa ceramic na ano. So, kung alam nyo na to guys, mas magaang to ng sobra kumpara sa stock. Ayan siya guys. Hyper Pulley Pin. Pang PCX 160, ADB 160. 50.8mm. Ito next. Order natin. So ito talaga pinakadahilan kung bakit nasira yung panggilid natin, which is ito guys. Yan. Ito, lumuwag yung pulley nut natin. Lumuwag siya. So nangyari, na-discarrel yung drive face natin. Lumuwag siya, tapos pinatakbo ko pa rin, kasalanan ko rin. Ngayon ang nangyari, nakaskas siya, tapos kumalat dito. Uminit to ng sobra. Nabutas na yung crankcase. Ito pala itsura ng crankcase natin. Ayan guys. Ayan yung itsura ng crankcase. Butas siya dito guys. Ayan. Uka siya. Tapos nasunog siya. Pero okay pa naman din to. Magagamit pa naman natin. Pero yun nga lang. Ganyan na itsura niya. Faded na siya. Pero sana may makatulong kung paano gagawa ng paraan to. So, ang pinakakusang lahat ng to, lahat ng nakikita nyong yan, pulley nut natin. Kaya ang ginawa ko, order na ako ng pulley nut na bago. Ayan, titanium yan, tsaka malaki talaga. Kahit sagarin mo ng sagarin to guys, hindi yan ma-lost thread. Tapos ito rin, yung bell nut natin. Ayan, bumili na rin ako para pareha sila. Galing JBT yan guys. So, tingnan natin kung sukat to guys. Pero sabi naman ng seller, sukat naman daw to. So, ito, pulley nut. Testing natin dito. Ayun, sukat siya guys. Ayun yung itsura niya. Ayan.
Subukan naman natin tong bell nut. Ayan guys. Sukat siya. So ito yung bell nut tsaka pulley nut. So ayan, sana hindi na maulit sa atin to. Ito pa lang yung mga dumating sa atin. Hyper pulley pin ng Pitts bike, tapos Seaworks na belt, pulley nut, bell nut. So yung pulley tsaka bola natin, in order ko pa. So yun, kompleto na yun. Drive face, pulley, tsaka backplate, tapos yung slider piece na lahat puro TSMP, pati bola TSMP. So lahat ng to guys, lahat ng gastos ko dahil lang dito sa ano na to, sa pulley nut na to guys. Yan. Dahil lang dito sa nut na to, gumastos tayo ng biglaan. Pero wala pabayaan ko rin, kasalanan ko rin. Ayan, gawa na lang natin ng paraan. So tingnan natin guys kung mahihila na natin. Kahit anong babad ko ng Deras or WD-40 ay ayaw pa rin talaga lumambot. Yung hila ko dito guys may halo ng gigil, talagang gustong gusto ko na talaga mabunot to. Medyo napapaisip na nga din ako kasi kahit anong bili ko ng parts kung hindi naman mabubunot to, hindi pa rin talaga tatakbo yung motor natin. Sa mga nagtataka kung bakit na-stuck yung bushing pin ko, maraming instances na pwede mag-stuck yung bushing pin tsaka yung backplate. Unang-una na dyan yung nangyari sa akin, uminit ng sobra yung CVT kaya lumapat yung bushing pin tsaka yung backplate. Meron naman dyan naglinis ng panggilid ginamit yung tubig which is okay lang naman pero hindi natuyo ng maayos kaya nangalawang yung bushing pin. At meron din naman sa iba na hindi nalagyan ng high temp na grasa. At sumuko na nga ako guys dahil hindi ko talaga kayang hilahin yung bushing pin at yung backplate. Panibagong araw na naman ng pagsubok kung paano tayo papasok ng trabaho. Buti na nga lang at pinahiram tayo ng motor ng kapatid ko na si Andre. Pero may twist guys, yung motor ng kapatid ko ay kargado. At hindi pa ako nakapag-drive ng motor na kargado. Hindi ko alam anong tawag sa karga ng motor na to. Pero ang gumawa ng motor na to ay si Chikotski at parang nakita ko ata sa page niya 183cc Big Valve yung pangalan. At dahil nga medyo maingay itong motor na to kaya tinulak muna natin palabas. Naghanap lang ako ng malawak na space na pwede natin pagpainitan ng makina. Dahil nga graveyard shift ako kaya halos lahat ng tao ay tulog na. Dito ay check ko muna yung paligid ng motor para makita ko if ever may sira. Tinitignan ko kung malambot yung gulong or tama ba yung takbo ng motor. At dito nga ay nakita ko nakailaw yung check engine ng motor. Nag-message agad ako sa kapatid ko para at least alam niya. Hindi niya pa daw napapadelete yung check engine sa mekaniko niya. Nakakahiya. Gagi, ang lakas ng motor ni Andre. Dito ay nahihiya nga ako i-rev masyado yung motor dahil nga sobrang lakas talaga. Kapag may makakasulubong ka or may madadaanan kang tao ay talagang lilingon. Kahit na gano'ng kaunti lang yung piga mo, talagang solid yung binibitaw na tunog. Lakas ng motor ni Andre. Gagi. At syempre, hindi pa pwedeng hindi natin i-rev up to sa underground. Ang tagal na rin kasi simula nung huling nag-pipe ako sa motor. At talaga nga namang sobrang sarap sa feeling kapag naka-pipe ka habang nagmamotor. Na para bang kada rev mo ay nabubuhayan ka ng dugo at lalo kang ginaganahan mag-drive. At dahil nga nanghiram lang tayo sa kapatid ko kaya kailangan natin pag-asset to. Yes. 97 octane mo din. Ay, please. Kaso nga lang guys, meron tayong malaking problema, hindi ko alam kung saan ginagasan tong motor ni Andre. Ang alam ko kasi sa stock na NMAX ay ginagasan dito banda sa harap. At dahil hindi ko mabuksan yung gas tank cover, iniisip ko baka nilipat niya yung gas tank. Hinanap ko pa sa compartment, baka nandun na yung gas tank niya. Malay ko ba, first time ko lang mag-drive ng kargadong motor. Parang naurot na nga si kuya kakaantay sa akin, kaya siya na mismo nagbukas ng gas tank cover. At doon ka na nga napagtanto na doon pa rin pala sa harap yung gas tank niya.
Syempre guys, bibigyan ko rin kayo ng sound check dito sa parking area namin. Ngayon guys, tapos na tayo sa ship and pupunta tayo sa shop na pagdadala natin dun sa motor ko na ADB 160. Titignan natin kung kaya nila maayos. Kung hindi, kailangan natin maghanap ng ibang shop. Daanan ko muna yun bago ako umuwi. At naturo pa nga yung motor ni Andre at talagang nabali yung leeg. Nagre-respline po kayo ng ano dito sa Gundam? Wala kayong pang spline ulit. Yung stock up po na bushing pin, nakakapagtanggal po kayo. Makakapit yung bushing. Naka-stock po. Sa isang motor hindi po ito. Pero buo pa naman yung videoan. Opo, buo po yung thread. Magkano po kaya yun? Lilinisin na rin yun eh. Kasabay na ilinis. Kahit 250 lang. Ba? 250 lang. 250 lang po. Sige po. Balik po ako Nagre-respite? Oo, isa sa ganyan. Hindi po. Nagre-respite na si Pinyan? Ba't na lost rin? Hindi pa na sa Yung spline mismo? Opo. Spline? Eduardo, Eduardo, Saan po ba yun? sa loob ba? Ay, wala po. Nakakalas na po yung computer. Ay. Ito po. Meron pa naman po. Ayun ang alilate niya, Honda pala yan. Honda po. Sa kalungan ka lang makapagpagawa niya, isa ang gumagawa niyan eh. Ano po ba? Sa Honda yung brand, yung father and son, sa kalungan na nagre-wrestling. Kaya nga po. Okay, sana ko Yamaha yan. Ay, malalaki yung bit. Oo. Sarap na yung bushing. Ipo-cooler yan. Masisira na rin yan, pati bushing. Okay lang po, men. Try niyo muna ikikilin. Baka kaya. Kikilin. Oo, yung pagkikil lang. Try niyo muna sikwatin ng clutch ko. Ito, sikwatin niyo muna ng clutch ko. Tapos tingnan yung pagkikil sa handyman. Ito parang susundan ko lang itong thread na ito. Oo, yan. Pero kailangan ito, i-puller nyo muna. Oo, puller nyo muna. Nagagawa kayo nito. Ng Hila. Oo, ng puller. Kaya yun. Magkano ba yun? 150 lang yun. Kung kalas naman na. Sabay linis na ito. Oo, pero kung i-re-respline yan, sir, iba yung labor. Tagal kasi yan yan. Kaya dito. Tingnan natin kung ano, bibili kayo nung... Kikil. Sige po. Balik ako kuya. Thank you po. Dito guys, kung saan shop na ako nagtanong kung nagre-respline sila. At ang palagi nga nilang sagot ay hindi. Kayang gawa ng paraan pero hindi sigurado. Pero lahat naman ng shop na napuntahan ko ay kayang tanggalin yung stock up na bushing pin at backplate. Doon nga lang talaga nagkatalo sa respline. Pero meron silang mga ina-offer na kayang mag-respline na mga shop, yun nga lang medyo malayo. Kumbaga ipapalalam ko yung motor papunta dun sa shop. And guys, dito tayo ngayon sa Motolane. So, nagtanong tayo kung meron silang dito, service ng respline. Wala do, pero meron silang kilala taga Batasan. So, check natin, baka malay mo. Hanggang sa maaray ako sana ipalalo mo para mas makatipid tayo. Kumbaga tulak lang, dito lang sa Tandang Sora. So, check na lang natin. Dito nga guys, medyo nawawalan ako ng pag-asa kasi kahit sang shop ako pumunta ay hindi talaga kaya mag-respline. Kaya ang ginawa ko ay umuwi na muna ako para i-check yung pulley kung dumating na. Mas okay kasi maghanap ng shop na papagawaan ng motor kapag kompleto na yung pyesa. Para pag magre-respline sila ay meron silang pagbabasehan, which is yung bago nating drive face. Dumating na yung ating order na pulley. TSMP to guys. So kanina bago ako umuwi guys, nag-ikot-ikot ako. Nagtingin ako kung meron nagre-respline dito banda sa atin, Tandang Sora. Kaso wala talaga guys. Unbox muna natin to. TSMP. Siya. 14 grams na flyball. Tapos TSMP na pulley. So natin. Drive base. So, ito yung bagong version ng TSMP. Tapos backplate. Ayan. Tapos may kasama na rin siyang slider piece. At
dumating na nga yung pangkompleto sa setup natin ng panggilid. At ito nga yung TSMP drive face, pulley, backplate at flyballs. Tanging kulang na lang ay mahugot yung bushing pin at backplate. Pati na rin yung magre-respline ng ating sigunyal. At dito nga guys, nakapag-decide ako na magpa-home service na lang na magtatanggal ng stock-up na bushing pin at backplate. Nag-try kasi ako maghanap-hanap dito sa tandang Sora kung mayroon nagre-respline kaso wala talaga. Kaya nilang tanggalin yung stock-up na bushing pin at backplate pero hindi nila sigurado kung magagawa nila yung respline. At meron namang shop na nag-offer sa akin na pwede nilang sinsilin kaso nga lang ang twist doon ako yung bibili ng pang-sinsel. Which is hindi ko naman alam kung anong pang-sinsel yung bibilhin ko at hindi naman ako eksperyensado dito. At nagtingin naman ako sa online ng mga pinakamalapit na machine shop dito at meron ako nakita na pinakamalapit which is sa may Batasan. Tinawagan ko sa phone number, sinend ko yung picture sa messenger para makita yung gagawin. Kaya naman daw nilang gawin kaso nga lang yung presyo guys ay napakamahal, nasa 2,800 to 3,000 pesos. Labas pa yung Lalamove doon which is nasa 600 to 800 pesos at yung stress. May dagdag ko pa pala guys, kapag dinala ko yung motor doon, hindi agad yung motor ko yung unang gagawin. First come first serve basis sila kaya kung sino yung nandun, yun yung unang gagawin. At alam naman natin sa machine shop, hindi pwedeng bara-bara yung gawa, kailangan talaga detalyado kaya medyo matagal. At dahil doon naghanap na lang ako sa Facebook at TikTok na nagtatanggal ng stock up na bushing pin, backplate at nagre-respline. At doon ko nga nakita yung Next Motor Shop. Sobrang bilis nga lang din nila kausap at yung presyo guys ay talaga makatarungan. Actually guys, mas nakatipid pa nga ako sa pagpapa-home service ko kaysa pag dinala ko yung motor ko sa machine shop. Pagdating nga agad ni Kuya Jason ay wala na masyadong usap-usap, nag-ready na agad siya para simulan yung trabaho. Dito ay trinay niya muna pupukin baka sakaling matanggal. Habang pinapanood ko nga na ginagawa nyo to ay medyo nasasaktan ako. Syempre, yung motor mo nakita mo na pinupukpok, talaga masasaktan ka. Mga ilang minutes niya rin trinay pukpukin kaso wala talaga guys, sobrang kapit. At dito nga guys, itinatanggal niya yung battery at alam ko na yung kasunod neto. Welding malala talaga guys para matanggal yung stock up na bushing pin. Habang pinapanood ko nga si Kuya na wini-welding yung motor ay naalala ko na meron palang pang welding. At pumasok lang sa isip ko na kahit na meron akong mga tools ay hindi naman ako eksperyensado or hindi ko alam kung paano ginagawa to. Hindi ko alam yung technique at hindi ko rin alam kung paano dapat gawin. Wala guys, napagtanto ko lang na hindi basta tools yung binabayaran mo kundi yung experience nila. Kung gaano kabilis nila gagawin at gaano kalinis. At dahil usapang bilis na rin, ayun makikita nyo nakatanggal na yung stock up bushing pin ko. Hindi ko na nabidyohan kung paano niya hinugot, hindi ko kasi alam na ganun pala kabilis matatanggal yon. Akala ko kasi matatagalan siya at mahihirapan. Hindi ko alam kung ako lang ba nakakaisip nito na medyo nalungkot ako. Nakakala ko matatapos agad ni Kuya Jason yung paggawa sa motor at parang sinaglitan lang yung pera ko. Buti na lang at marunong makisama yung motor at nakipaglaban at ayaw niya talagang ipahugot yung backplate. Na para bang sinasabi ng motor ko na since gumastos ka, papahirapan ko yan. At dahil dyan proud na proud ako sa'yo Dabi kasi talagang pinahirapan mo si Kuya patanggal yung backplate mo. Lahat na ginawa na ni Kuya Jason, pinukpok, winelding, pero ayaw mo talaga ipakalas yung backplate mo, talagang mahal na mahal mo. At dahil nang gigil na nga si Kuya Jason, ginawa niya ipinaandar niya yung motor ko at trinay niyang sinsilin sa gitna. Kaso wala talaga, ayaw mo talaga magpatinag, ayaw mo ipatanggal yung backplate. At talagang nanggigil na si Kuya Jason, nilabas niya na yung razor niya. Dito ay nahanapan niya ng pwesto kung saan niya banda titirahin. Kaso lang hindi na ginamit ni Kuya Jason kasi baka madamage yung sigunyal. At sa kasamaang palad guys, hindi ko na naman siya nabidyohan. Inabot din kasi halos ng 15 to 20 minutes na tinatanggal ni Kuya yung backplate kaya sabi ko baka matagalan pa. Pero bandang huli natanggal na rin niya yung bushing pin tsaka yung backplate. At dito naman makikita nyo na nire-restore na lang ni Kuya Jason yung sigunyal natin. Dito talaga guys ay legit na kinabahan na ako kasi sinabi ni Kuya Jason baka kinain ng backplate mo yung sigunyal. Pero buti na lang at matigas tong motor ko at hindi siya nagpakain sa backplate. At dito naman makikita nyo na sinisinsil ni Kuya Jason yung spline. Tama nga isang shop na napuntahan ko kanina dahil nga sinabi niya ay baka makaya lang ng sinsil. Pero tinanong ko si Kuya Jason kung okay lang ba na sinsil lang yung gagawin kesa respline. At ang sagot naman sa akin ni Kuya Jason ay wala tayong ire-respline kasi hindi naman naupod yung spline. Kumbaga meron lang mga bumarang bakal dun sa gitna ng spline. At yun yung tinatanggal niya gamit yung pagsinsil. Parang ang simpleng logic doon ay parang may nakabarang tinga sa ngipin. At dito ngayon natapos ni Kuya Jason i-restore yung spline at sinsilin. Ayun makikita niyo sa screen yung before na meron naka-stack up na bushing pin at backplate. At syempre after na ma-restore at masinsil yung spline. Actually guys, after ng picture na yun, sobrang dami pa palang ginawa ni Kuya Jason. Sa paningin ko kasi guys, sobrang okay na siya. Pero hindi hinayaan ni Kuya Jason na may matirang bakal sa spline. Kumbaga itong footage na napapanood nyo ay parang detailing na lang. Sa sobrang dami niyang ginawa, hindi ko na nga alam kung ano yung mga tawag doon sa mga ginagawa niya. Meron siyang ginamit na langis, meron siyang ginamit na brush, at meron din siyang ginamit na parang pampakintab ng sigunyal.
At ang akala ko nga ay pagtapos ng gawin yung trabaho niya, iiwan niya na lang. Pero siya na rin yung nag-install ng panggilid ko para daw makita niya kung okay ba manakbo. So dito nilagay ni Kuya yung mga bagong parts na in-order natin online. TSMP pulley, drive face, fly balls, backplate at slider piece. At yung Pitts Bike Hyper Ceramic bushing pin. Ito guys, sure na talagang hindi na mangangalawang yung bushing pin natin. At syempre yung C-Works CVT belt natin. At yung lumang CVT parts natin na stock torque drive kalkal, speed tuner na bell, B-Win 1200 RPM na center spring, at B-Win 1000 RPM na clutch spring. At syempre hindi natin pwede kalimutan yung JVT titanium pulley nut at bell nut. Para talagang hindi na kumalas yung mga nut natin ay bumili na tayo ng titanium. At dito nga guys, sobrang saya ko dahil nakita ko na umaandar na ulit yung motor ko. Ay gusto ko lang i-shout out at mag-thank you sa Next Motor Shop. Gusto ko lang po magpasalamat sa napakagandang quality service na binigay nyo sa akin. At kung gusto nyo rin magpa-home service guys, pwede. Ang nagastos ko lang dito ay 3,000 pesos. So yun guys, grabe. Natapos din yung sira sa motor natin. Stock up bushing pin, tapos stock up backplate. Ay grabe gastos natin. Nabigla tayo dun guys. So explain ko lang yung mga nangyari. Sobrang bilis guys. So lumuwag yung pulley nut natin. Kumaskas sa crankcase. Pagkakaskas sa crankcase, syempre stop over ako kasi nga wala, hindi tumatakbo. Tumawag tayo ng tropa. Pagtawag sa tropa, sinikipan lang namin. Tapos dumiretso pasok na ako. Gantong oras din yun guys. Pagpasok ko, kinabukasan, hindi pa agad kinabukasan, pinatagal ko pa mga 1 linggo. Tapos ang parang naramdaman ko na parang iba na yung takbo niya kasi nga parang tumatalon-talon na. Yung bibilis, tas biglang babagal, bibilis, tas biglang babagal. Yung pala yung belt, dumudulas na kasi Yung spline sa sigunyal, kinain na yung spline sa drive face. nagsisilbing nakadikit sa kanya yung nut tsaka yung washer. So tumatalon-talon na siya. Binaklas ko. Pag baklas ko ngayon, ayun na, hindi ko na mabalik. Tinatry ko ibalik yung pulley. Tapos nalalaglag yung bola kasi nga gusto ko sana dalhin sa shop. At least makakamenos gastos sana ako. Eh wala guys, ayaw na talaga kasi nga stock up yung bushing pin. Hindi ko makuha. So wala talaga, no choice talaga kundi ipa-machine shop. Kaso wala nga akong makita dito sa Tandang Sora guys na nagma-machine shop. Dito along sa amin, Tandang Sora, Fairview, wala talaga guys. So naghanap-hanap ako online nung medyo malalapit na machine shop. Ang mahal guys, grabe, 2.8, 3.2, 3.5. Tapos ipapalalamove ko pa yung motor doon. Kumbaga doble-doble gastos tsaka yung hassle. Yun, andun yung hassle guys kasi syempre nasiraan ka eh. Hindi mo pwedeng takbuhin yung motor doon or itulak gamit nung paa. Kumbaga may kasama kang motor. Hindi kaya guys kasi sobrang layo ng biyahe. Takaw aksidente. Baka madagdagan lang yung problema. So yun, naisip ko magpa-home service. Buti na lang guys, nakatagpo tayo ng sobrang lupit na tao. Home service, kompleto sa gamit. Mura maningil guys, hindi taga. Kung ilalaban mo guys, kung dun sa machine shop talaga tapos ipapalalamove mo, mas mura pa yung home service guys kung pagsusuma total mo lang. Less hassle ka na, nandun ka lang sa bahay. Siya na mismo pupunta sa'yo, siya na mismo gagawa. Tapos, kahit na yung napag-usapan namin is hindi na about dun sa problema talaga, which is yung bushing pin. Kasi bushing pin guys, natanggal ni Kuya JD ng tapang 10 minutes guys. Nabigla nga ako, sabi ko parang sinaglitan lang yung pera ko Pero, yun nga, pinaintindi sa akin ng girlfriend ko, kahit bigyan sila ng tools or bigyan ako ng tools, yung ibang mga mekaniko, wala guys, hindi namin magagawa ng ganong kabilis lang kasi ang binabayaran ko dun, yung expertise niya, gaano kasaglit niya gagawin, mas maganda. Expert na siya doon, alam niya nang gagawin, alam niya na nangyari, kung paano susolusyonan. Tsaka yung pinaka-diskarte guys, yun yung binabayaran mo doon para hindi masira yung sigunyal. So yun, mayroon magko-comment dyan, mayroon magtatanong, hindi mo ba napansin ganun na itsura ng panggilid mo, hindi mo ba naramdaman? Ramdam ko na guys, grabe, only dragging na talaga. Kaso nga, syempre busy rin ako sa trabaho, tapos pagkatapos ko sa trabaho, uuwi lang ako, mag-i-edit, tapos matutulog na, tapos ganun ulit, same routine. Edit, tulog, pasok sa trabaho, edit, tulog, ganun lang guys, paulit-ulit lang. Ramdam ko na talaga siya, kaso nga, hindi ko siya magawa ng parang kasi nga wala akong oras guys. Tapos lagi kong iniisip na, next week na lang para kasama sa vlog, next week na lang kasama sa vlog. Ayun, lumaki yung gastos. Hindi ko ma-imagine na ganito nangyari sa motor ko. Nung nung sinisilaban kasi nga wini-welding para makabit yung malaking panghila. Wala guys, ang sakit ng puso ko talaga. Parang napabayaan ko talaga yung motor ko. Kumbaga binibihisan mo tapos ganun yung ginagawa. Pero wala guys, kasama sa pagmamotor yan. Partida guys, all stock pa lang tayo niyan. Hindi pa tayo pumapasok sa mundo ng sakit ng ulo ng pagpapakarga.
Pero yun guys, lesson learned na lang din. So ang mga dapat iwasan talaga guys, yung pulley nut na maluwagan. Tapos pag naluwagan kayo, stop na kayo. Huwag na kayong tumakbo. Kung gat maaari, may Newton meter na torque para at least alam nyo, safe kayo na hindi luluwag. At kung gagamit naman kayo nung impact wrench, yung barrel, siguraduhin yung mag-lobat guys kasi ganun daw ang kadalasan nangyayari kung bakit lumuluwag yung nut. Sinikapan nyo gamit yung impact wrench tas lobat. At kung magpapalinis sa mga ng panggilid, ang pinaka-cause talaga kung bakit nag-i-stack up yung bushing. Tubig yung pinanglinis tapos hindi natuyo. Okay lang naman kung tubig ipanglinis eh. Pero tuyuin daw ng mabuti. So ganun daw nangyari sa akin, kitang-kita naman doon sa video na may namuo nga talagang kalawang. Kaya nahirapan tanggalin yung bushing. Tapos dumagdag pa yung backplate natin na ang hirap tanggalin. Kumalso siya. Ay, grabe. Nakahinga na ako ng maluwag. Makakatulog na ako ng maimbing. Okay na ulit yung motor natin. Kaya gusto ko lang i-shoutout doon sa page na nakausap natin yung gumawa sa motor. Yan, Next Motorcycle Shop. Yan. Maraming salamat, sir. Kayo yung dahilan ko bakit tumatakbo yung motor ko ngayon. Tapos, yun, kaya doon sa mismong gumawa, ayan si Sir Jason. Maraming salamat po sa Grabe diskarte mo, boss. Kahit hindi yung pinag-usapan natin problema, nagawan mo pa rin ng paraan. Siyempre kay Andre, pinahiram tayo ng motor para makapasok tayo ng ilang araw. Tapos yun, sa mga angkas na nasakyan ko, shoutout po sa inyo. Alam ko nanonood yun sila kuya kasi sinabi ko nga na meron tayong motor tapos nasiraan. Yun, kaya shoutout, maraming salamat. Ingat kayo sa biyahe nyo. So yun lang guys, dito ko natatapusin yung video. Lahat ng links nung page na gumawa dun sa motor natin, pati yung itong pinagbibili ko guys, nandyan sa baba. Yun lang, sana meron kayo natutunan sa video at learn from the experience talaga guys. Talagang hindi ko na ulitin yung mga ganung pangyayari sa pagmumotor. Yun lang guys, Desi TV out.